Tinanong ko po ang COA at tinignan ko po ang mga iba't ibang mga reports, pero hindi po ito nagastos sa loob ng 19 days, kung hindi 11 days po. Ang publiko po ay may karapatang malaman ito, kaya po tayo nagka-question kaugnay dito, Madam Chair. This is about transparency and accountability, and it doesn't exempt the office of the Vice President. She may not like my answer, she may not like how I answer, she may not like the content of my answer, but I am answering. Pag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Risa Araneta, at She may not like no my joke. answer. She may not like how I answer, but I am answering. Do you know Mary Grace Piatos? Hindi ko po siya kilala, ma'am. Myself, nothing is said. House members who verified and swore before me this impeachment complaint is 215 House members. This is a hearing of the budget of 2025. Nasaan dito ang confidential funds? Yung tanong niya, Madam confidential Chair. funds. Nasaan dito? Actually, 2022 na budget yon. Nagkaroon siya ng 125 million na confidential funds na ginastos niya in 11 days noong December. Of course, yung total na 612 million ay doon naman sa paggamit niya ng confidential fund. No? As DepEd Secretary at OVP, yun yung katanungan na yun. Saan mo na gastos yun? So yung 125 million na ito ay hindi ito maipaliwanag, no? Dahil nga confidential no? Nagtago sa word na confidential. Kailangan ito maipaliwanag ng OVP. Madam Vice President, just please answer the question. The issue on confidential funds falls squarely within our discussion of your 2025 budget. Mahihirapan no? Mahihirapan. Ikaw, subukan mo. Umastos ng 120 million in 11 days. Tapos yung mga safe houses ay sobrang mahal. In 11 days, ang nagastos po nila sa safe houses is 16 million. Yes, Mr. Chair. No? Talo pa yung mga pinaka first class na mga hotel. No? So, kaya medyo makakatay sa dyan. Ito po ba ay bahay, kondo, o kung ilang palapag? Wala po, Mr. Chair. Wala pong Wala po information. kayong Kung idea. ano lang So, ibig sabihin, wala kayong alam na detalye? No details, Mr. Chair. Pero yung notice of disallowance, galing COA. Bago mag-issue ang COA ng notice of disallowance, pag-aaralang maigi yan. No? Ganyan-ganyan. At ang ang kanyang paliwanag lang, confidential fund nga. Kaya confidential. No? Yung nature ng confidential funds, kahit ang tawag dyan confidential funds, merong record yan. So wala po, walang OVP dito. Kanina po may nagpakita, but unfortunately, nawawala na po yata. Graft and corruption yan Hindi naintindihan ng tao anong ibig sabihin ng confidential funds. No? Hindi naman lahat ng agencies dapat may confidential funds. Mandato ba ng DepEd, ng OVP, ang national security, peace and order, and national security? Yung sinasabi niyang to get terrorists who bully the students and all that, who recruit, you don't need, hindi naman kailangan ang million dyan, confidential funds. Under the law kasi, dapat may report ka. Dapat, in fact, sabi ng DND, DILG, COA, DBM Joint Circular, na dapat may proof of payment ka. At sa aming mga abogado, ang proof of payment ay resibo na ginastos mo at sino ang nakatanggap noon. Nagtaka kami, bakit hindi sinasagot frontally ni Vice President Sara Duterte, bagamat nagsasabi siya na, namin to, nagastos ito sa tama. Bakit niya hindi sinasagot kung paano niya ginastos? Para po sa kaalaman ng lahat, ang ating pong request sa PSA or sa Philippine Statistics Authority, kukol sa pangalang Mary Grace Piatos ay ating pong na-receive. Ang kanilang tugon dito, base sa kanilang record, ay walang ipinanganak na Mary Grace Piatos ang pangalan. Ginamit pa yung kung ano-anong pangalan. Hindi lang yung mga Piatos, Nova, Tempura, kundi pangalan ni Chel Jokno, pangalan ni Marian Rivera. Out of 677 individuals, 405 ay walang birth certificate o walang record sa birth certificate o pwede nating sabihin na non-existent. Yung evidence speaks for itself. Pag tinignan mo yung mga signature, pwede bang 10 tao pare-parehong signature, ibang pangalan? Pare-parehong ink? Yung mga iba, totoong buhay ba yan? Statistics Office, ang nagsabi sa 1,600, 1,300 walang birth certificate, not recorded, no? Not only that, ang sinasabi ng mga prosecutors, parang voters list. May patay na binigyan pa ng confidential funds. May certificate of death. So incredible. Noong December 28, 2022, ang binayaran po nila sa rentals is worth 2.6 million. At noong December 27, 3.7 at noong December 29. So in just 3 days, nagbayad po sila ng 8.750 million for the rentals. Well, pwedeng iba rin ginamit sa kanyang role as Vice President. Pero lumalabas na yun sa mga papeles, parang malaking bahagi na ay ginamit niya para sa kanyang makinarya. Baka yung mga safe houses doon, mga headquarters. Baka yung mga confidential fund para sa kanyang mga organizers, mga political operations on the ground. So early campaigning yan
On the issue of confidential funds, we have received audit actions regarding the confidential funds of the OVP. We have submitted our responses and we assure our full cooperation with the ongoing audit. I am, however, bewildered as to the issues being propagated and the fact that we were able to efficiently utilize funds given to the OVP in December 2022. Hindi pwedeng hindi siya i-audit. I-audit siya. Magsasubmit ang holder ng confidential funds sa COA, paano niya ginastos, in a sealed envelope. Yung sealed envelope na yon, pwede lang yan i-audit ng chairman ng COA. But it doesn't mean hindi siya pwedeng i-audit. Wala po dyan yung contract of lease. Wala po, Mr. Wala Chair. po. So talagang pinaka-ebidensya lang niya na tinatawag natin is yung acknowledgement receipt na yung tao o kumpanya ay nakatanggap ng ganitong amount base po sa bayad. Tama po ba? Yes, Mr. Chair. Tama Okay. po. Tama. Anong gagawin ng Vice President at ng DepEd sa confidential at intelligence fund? Ang sabi ng Vice President, ginamit ko yan para i-monitor yung mga komunista sa mga eskwelahan. Under ng DepEd, elementary. No, ibig sabihin, minomonitor mo yung mga elementary na nire-recruit ng mga komunista. Di ba? Sobrang bata naman, no? yung mga nire-recruit. So, medyo nahihirapan siyang ipaliwanag para i-justify yung intelligence at saka confidential fund. Hindi naman yung trabaho ng Vice President eh. Ang alam ko, walang ganyan si Lenny Robredo, siya ay Vice President, no? On the issue of security personnel, it must be clarified that during the time of my predecessors, the protection team was only limited to the Vice Presidential Security Detachment. During my term, however, there were legal issuances made by the DND, AFP, PNP, and NAPOLCOM for the creation of the AFP Vice Presidential Security and Protection Group and the PNP Vice Presidential Protection Division. Kasi yung bilyon-bilyon na yun, pwedeng gastusin yun sa libreng gamot, libreng paggamot, libreng tuition, di ba? Maraming pwedeng pagkagastusan niya na benepisyo ng taong bayan. Madam Chair, I will forgo the opportunity to defend the OVP 2025 budget proposal by question and answer, and I will leave it to the House of Representatives to decide on the proposal. Well, yun naman ang sinasabi niya lagi, ano? They have not, ni isang katiting na ebidensya, wala pang linabas ang defense. Ang defense nila is, number one, sinisiraan sila. Has she given any single piece of evidence except number one, denial, and number two, destroying, paninira ng reputasyon ng mga public prosecutors. May pinanggagalingan ka talaga impunity. Na ang tingin nila, untouchable kami. All-powerful kami. Kami yung nagpanalo kay BBM. No? Kaya may ganung klaseng pinanggagalingan, may ganung klaseng hugot itong Vice President. Ang problema, hindi niya na-anticipate na mawawasak yung unity. No? Yun yung hindi niya na-anticipate. What is important here is that these are public funds from the Filipino people, for the Filipino people, and the Filipino people should be concerned on where their public funds, where their taxes went. And without any consideration kung kanino ka man loyal o kaninong partido ka man. This issue transcends political affiliations and loyalties. And this should be resolved to its conclusion by the Senate because the Filipino people demand so. Sobra-sobra po yun. Kasi ma-imagine mo yung ilang bilyon, siguro ilang bahay na yan, ilang libro na yan, classroom. Pero sa 11 days ngayon ubusin. Tapos wala pa talagang, hindi natin alam anong saan yun napunta. Labis-labis po yun. Have you ever heard that the news that she spent 120 million in 11 days? What? How is that possible? Grabe, napaka-red flag po. Diba? Yun yung term ng mga kabataan ngayon. Napaka-red flag. And as person po who is working related sa pag-audit, grabe po yung wala siyang any evidences, wala siyang proper documenting kung saan niya ginastos. Given na ang laki ng pera and within short period of time na ubos niya. Sa 11 days, kalokohan mo mauubos mo yun. Yung 125 million. May 125 million ako, mabibili ko man bahay, lupa, na pwede ko ipamahagi sa pamilya ko, kotse, mga kailangan ng mga anak ko. Pag di ko naubos, pwede ko ipamahagi na lang. Sobrang dami po. Siguro yung mga kondo-kondo lang, isang building yan, bibiling ko na yan. Kesa isa lang aking dyan, bibiling ko na yung mga apat yan, boss. Siguro sa 125, kulang pa yon. Lalo pinakikita mo nagtatayuan dyan, boss. Ay, baka yan. So, kumpleto, may van na ako, may kotse na ako, may sports car pa ako. Boss, ubos lahat yan, boss. I don't wanna do this, but since siya na yung nagsabi, i-turn over ko na yung envelope. The envelopes where the money was. Ang nangyayari kasi dito, nagbibigay ng pera dun sa ilang mga matataas na opisyales sa DepEd para maging parte sila ng sindikato. Para dahil nakakatanggap ka na ng sukol, ng sobre, itatahimik ka na doon sa mga anomalyang nangyayari. Nakakatanggap po ba kayo ng envelope just like Yusek Mercado and Director Osias from ASEC Paharla? Yes, sir. Yung mga opisyal ng DepEd, karamihan actually mayroong tungkulin patungkol sa bidding. Kasi